Okay, so yung next step ay pupunta kayo dito sa controller, tapos iki-click niyo lang siya, right click, add, then controller. Then choose niyo lang yung MVC controller, add, then change lang natin yung name into account controller. And yung naka-pick ay MVC controller empty, add niyo lang. Then eto na yung structure ng controller natin. So aalisin niyo lang ito, yung I, gagawin niyo lang siyang action result. Papalitan lang natin siya ng login. So, meron tayong action result, pangalan ay login. So, kung gusto natin siyang i-run, dito lang yung i-click natin. Yan. So, kung mapapansin nyo, ito yung web page natin ngayon. Ang pangalan ng project ay Project 1. Ito ngayon yung sa page natin, Project 1. So, ibig sabihin, nararun na natin yung program natin using sa ASP natin dito papunta sa web. So, hindi natin makikita yan sa web kung hindi natin i-declare itong return view. Kasi itong return view, ito yung ginagamit natin para makapag-send tayo ng request from controller to view at para makita natin yung nakita natin sa web kanina. So, sa view po yun. Okay, now, ang gagawin natin next is kakopy natin siya. Paste natin sa baba. Then, after natin siya ma-copy, maglalagay lang tayo ng variable dito sa parameter. So, string username, then string password gagamitin natin. Now, sa loob, magkakaroon tayo ng if condition. Sasabihin natin if ang username natin ay equal siya sa admin, tapos ang password naman ay equal naman siya sa 1, 2, 3, 4, papasok tayo sa mismong condition natin nun. And mapapansin nyo, since naka-OR tayo dito, so papalitan natin yung operator natin into N. No, kasi we are validating yung dalawang variable. Kapag kasi OR ang ginamit natin, ibig sabihin, isa sa mga to lang ang chine-check natin. No, for example, if ang username ay tama siya or ang password tama siya, papasok pa rin tayo. Pero pag N yung ginamit natin, both username and password, dapat tama yung credential na ibibigay sa atin. Now, yung next step naman, since sabi ko nga, if tama yung username and password, dapat meron tayong pupuntahan. So, ang pupuntahan natin, tatawagin natin siyang return redirect to action. Punta tayo sa index. Okay? So, tapos punta tayo sa home. Yan. Then, closing natin siya. Then, semicolon. So, paano ba yan? So, mapapansin nyo dito sa right side natin, meron tayong view. Tapos, ayan yung home. Ito naman yung index. So, ibig sabihin, we're navigating lang dito sa part na to. So, kaya ang nilagay natin dito ay, index and home. So, after nun, dito sa baba ng if natin, magkakaroon tayo ng tinatawag natin na view bag. Yan, dot error. Tapos, equal natin siya sa invalid login. So, in any cases na mali yung isa sa mga credentials natin, sasabihin natin na invalid login.